Bago natin ito pag-uusapan, bago natin ito ipapakita, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga po na mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Kasi kung nakasubscribe kayo, ma-notify yung mga cellphones ninyo kung meron tayong bagong uploads, bagong updates, o kung meron man tayong breaking news, and especially kung nagla-live tayo, malalaman po ninyo. Okay? So, mahalaga po na nakasubscribe tayo lahat sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, ano na ba? Naka-subscribe na ba lahat? Okay. Pakinggan ho natin itong balitan to, ha? Pakinggan natin at malaman ho natin kung ano ang mangyayari dito. Okay, pasok. Oh. Tila nagpopormahan na sa Kamara at Senado sa gitna ng posibleng pagpapalit ng liderato sa bagong Kongreso. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. 20th Congress, bagong kongreso, bagong liderato, magpupulong ang Duterte Bloc ng Senado para pag-usapan kung kailangan pang magpalit ng Senate President at kung sinong iboboto nila. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, hindi pwedeng ismulin ang Duterte Bloc. Bukod kasi kay Bato, nariyan sina Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Kamakailan lang, sinabi ni incoming Senator Tito Soto na meron ng ilang kumakausap sa kanya para maging Senate President ulit. Pero sabi ngayon ni Bato, baka hindi lang Escudero versus Soto ang naglalaman. Binanggit niya ang pangalan ni Senator Alan. Nako, eto patay tayo dyan. Malupit ito. Hindi, alam nyo, maganda rin na baka sabihin na naman iba, pro kayo, tano kayo, bakit kayo? Diba sinabi nyo nun, pro Marcos kayo nangyari. Nga. Ito kasi, ang maganda dito, patas ito diba? Kita nyo naman nung tahimik siya, pero nung nagkaroon na ng masamang o kidnapping, yan nangyari kay PRRD. Ito ho ang unang senador na nagsalita. Bago pa po si Amy, nagsalita na po ito. At sinabi niya nga hindi dumaan sa due process. Etong maman to kasi, matalino ito, abogado ito. At alam niya ho talaga, sandali, mali yan. Diba? Itama natin. Let us not play politics. Itama natin yung mali. Kaya maganda rin ho ito. Pwede rin ho ito. Ha? Kung hindi man si Marcoleta, pwedeng ito. Kasi ito, alam naman natin, katandem ni PRRD ito. Peter Cayetano at Senator Mig Zubiri. Nauna na rin pinalutang ng isang political analyst ng isa pang pangalan na baka maging Senate President. And the newest name being bantered around is Congressman Marcoleta. So you have, and there is Mig Zubiri, the former Senate President, who still has a core. So when you look at the numbers, it would be interesting how these four individuals will play in the Senate. Sa Kamara naman, itinutulak ni VP Sara Duterte ang kapatid niyang si Davao 1st District Representative Paulo Duterte na maging House Speaker para palitan si Speaker Martin Romualdez. Naku, maganda din yan. Palitan na yan. Grabe, ang taba. Ay, sorry. Mali. Wag yan. Busog na yan. So, maganda pa yan. Busog na yan. Dapat na talagang palitan ho yan. Hindi, alam mo mga kababayan, eto lang, baka akala nung iba, naku, napaka-imposibleng palitan yan. Ang dami po niyang, alam mo na, daming nakinabang dyan. Pero tandaan ninyo, sino ang nagsalita? Si VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte ang nakagawa ng isang matinding kudita sa loob ng Kamara. Kung maaalala nyo yung kay Pantaleon Alvarez at saka yung kay Gloria, ang lupit nun. Bakit? Si Pantaleon Alvarez, bata ni PRRD yun Pero nagawa niyang kumbinsihin ng Senado, ang Kamara, ang mga congressman, na tanggalin si Alvarez at ipasok si GMA, di ba? So, ano ibig sabihin? Naku po,
Tandaan ninyo, may alyansa pa po yan. At saka sa matinding ginawa niyan during the campaign, sigurado ko, sabi nga nila, ito na yung panahon na nagtatalunan na eh. Ano ibig sabihin na nagtatalunan na? Palubog na kasi yung bangka eh. Bangka ng Marcos Romualdez, palubog na. Ang baba na ng trust rating, ito nga negative eh. 'Di ba? So, palubog na po yan. At alam ho nila, sigurado ko, alam po ng lahat na tong congressman na ito, that first, the impeachment, wala na yan. Burado na yan. Sa kasalukuyang numero ng Senado ngayon, burado na yung impeachment. So, malabong ma-impeach si BP Sara. Therefore, 80 to 90% unless talaga magkaroon ng matinding sobrang dayaan, ay panalo ng presidente yan si BP Sara Duterte. 80 to 90% na po yan. And for sure, ngayon pa lamang magsisip-sipan na yung mga congressman na yan kay BP Sara Duterte. Kasi ganyan naman po mga congressman eh. Medyo tumatansya yan pagka alam nilang, naku, palubog na itong amo ko ah. Lipat na tayo ng bangka para pagka nanalo itong presidente, meron pa rin po tayong kalalagyan. Tandaan ninyo kayo mga congressman, kung si Pangulong Duterte ay medyo hindi kayo pinakikialaman, nako, ibahin nyo si BP Sara Duterte, may listahan sa utak yan. Pag kayo nalista yan sa kalaban niya, good luck sa inyo, sa political career ninyo. Kita nyo naman ang ginawa niya dun sa, di ba? Talagang binaboy niya. Maaaring sabihin na natin, hindi lahat nanalo. Pero karamihan ng mga mabibigat na laban ay naipanalo ni BP Sara Duterte kahit nga po sa governor ng Cebu, di ba? So, ibig sabihin, malakas talaga si BP Sara Duterte. Kaya magdadalawang isip ito mga congressman na ito. Maaaring meron talagang mga aso itong si Romualdez. Masasabi natin na talagang dumidila ng puwet talaga. Pero magkakaroon pa rin po yan ng kahit papaanong matinding laban, lalo na pag si Pulong na pumasok. Naku po. Yari talaga sila dyan. Nakakatuwa yung mga ganitong kaganapan kasi umiinit ang politika sa Pilipinas. Sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. But wala pa siyang sagot. Tiniyak naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na nananatili. Kita mo na, alam mo na kagad kung sino yung mga tuta ni speaker eh. Di ba pagka nilapitan mo yung amo, halimbawa kanina, nagpunta sa SMN si Madam Mocha, di ba? Pumunta si Madam Mocha, dala-dala niya yung dalawa niyang tuta. Ay, tuta. Aso pala, hindi pala tuta na yun. Malaki na pala yun. Matanda na pala yun. Si Toffee, tsaka si Trooper. Dala-dala niya. Naupo dun sa sopa. Biglang dumating si Dada. Alam mo, ginawa nung siyempre, ang laking alimaw ni Dada, ang itim pa. Pinagtatahulan si Dada sa loob ng studio. Pambihira, oo. Pinagtatahulan po si Boss Dada ni Trooper. Akala mo, kalaki ni Trooper tsaka ni Toffee. Ang malupit niyan, feeling nila, dinidepensa nila yung kanilang nanay na si Mocha. Sabi ko nga sa inyo ganyan pagka yung, alam mo na yung mga aso, unang po, tumatahol yan pag nilalabanan mo na yung amo wala naman ako sinabing tuta itong congressman na ito. Ang sinasabi ko lang, pagka, alam mo na makagad kung sino yung tuta, kung sino yung unang papalag, kung sino yung unang magsasalita. Ang suporta ng major party list groups kay Romualdez. Katunayan, may manifesto of support ng pinirmahan ang Naks naman, may manifesto of support na kagad. Wow! Gago! Di pa nga kayo wow, manifesto of support na kagad. Sige, bahala kayo. Pananaw niyo yan 240 na mambabatas. Sa pagbabalik sesyon sa Hulyo, magkakaalaman kung magkakaroon ba ng pagbabago sa liderato ng Kamara at Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ayan, So, ito nga mga kababayan, si Marcoleta daw isa sa mga tinitignan. Pwede rin si Cayetano, pwede rin daw si Zubiri, pero I don't think si Zubiri mananalo pa bilang Senate President.
Pero among them, they will vote for the person na I think they would consider, ito lang sa akin. Ako, gusto ko si Marcoleta. Definitely. I like Marcoleta to be the Senate President para matikas talaga, di ba? Ala Miriam Defensor Santiago. Ganon. Gusto ko talaga yon. But again, they would be compromised. Compromise in a sense that, syempre magbobotohan yan. Ang maaaring maging compromise ka pa nga niyan ngayon is si Cayetano. Bakit? Kasi kahit pa paano si Cayetano friendly with the pro-admin, friendly with the other people, and friendly with the Dutertes. Di ba? Alam natin yan. But the thing is okay din ang stand niya pagdating sa mga Duterte. Kita nyo naman, naging vice president ni PRRD. Naging secretary niya. As in, katiwala niya, katabi niya all throughout his term, hindi bumitaw. And until to the kidnapping, unang nagsalita yan si Cayetano, di ba? Ibig sabihin, maayos ang tayo niyan. Yung iba, ayaw dyan dahil nga kay Marcos, ewan ko kung nagbago na utak ninyo mga tatanga-tanga kayo. Hindi, sa totoo lang, ang daming galit na galit dyan kay Cayetano dahil inaway nila yan si Cayetano noon kasi nga, ang nagkikiskisa niyan si Bongbong Marcos at saka si Cayetano. Ano, nagsisi na ba kayo? Gago! O yung pinagtatanggol ninyo, yan ang kumidnap. Hindi, ay, ako na sabihin. Yan ang dahilan kung bakit napunta sa dahig si PRRD. Tapos sino una nagtanggol? Si Cayetano. Ano ba ibig sabihin ng Senate President? Ano ba kapangyarihan ng Senate President? Ipaliwanag lang natin ng bahagya, no? Isa sa kapangyarihan ng Senate President, presiding officer sa Senate. Ibig sabihin, siya may hawak ng nagko-control ng Senate sessions. Siya nagdi-decide kung sino dapat magsalita during debates. Siya nagro-rule ng point of order. Yung point of order, shut up, ganon, parang ganon. Refer bills and resolution to appropriate committees. Ibig sabihin siya yung nagdi-decide. Kaya napaka-importante nito kung ano yung mga uunahing bills. Di ba? Kasi pwede niyang tenga eh. So, siya kasi yung nag-refer ng bills and resolution to appropriate committees. Administrative head of the Senate. Oversee the Senate budget, personnel, internal policies, signs official documents and communications of the Senate. Yan. Line of succession to the President. Ibig sabihin, third in line to the President after the Vice President and the Speaker of the House. Ibig sabihin, dapat talaga matalino. Ibig sabihin, abogado. Sana. Kaya nga perfect dyan si Marcoleta eh. May become acting president if the president and vice president are both unable to serve under Article 7, Section 8 of the Constitution. Ibig sabihin po, mga kababayan, kung talagang medyo hindi nakakayanin ng dalawa, ito na hong Senate President ang papalit. Acting President, ika nga. So, kaya nga hindi dapat natin ito, wag natin na dapat talagang sa tingin ko dapat talagang palitan na po si Chis Escudero dahil alam niyo naman si Chis Escudero the champagne guy of First Lady Lisa Marcos, di ba? Doon pa lang kitang-kita mo na kung sino amo niya eh. Akala ko si Hart. Yung pala si First Lady. Gago! Ito pa. Influential in legislative agenda. Ibig sabihin, can influence which bill are prioritized or fast-track. Naku, kaya napaka-importante ng Senate President. Di ba? Ako gusto ko talaga si Marcoleta para yariin yung unang-una, yung yung anong tawag ba dito? Yung pagdating po dito sa COMELEC. Sana talaga ituloy mo Senator Marcoleta, ituloy mo yung sinasabi mong offshore account ni Comelec Garcia. Sabi kasi niya, sabi ni Marcoleta ito nasa balita po ito, meron daw si Comelec Garcia meron daw 2 offshore accounts in Cayman Island. So dapat dinggin mo 'yan. Aside from that, national influence seen as one of top powers. Yan na yan. Mga hindi na legal matter yan. So, ex officio member of key committees sits on important Senate committees, sometimes with voting power. So, talagang makapangyarihan ng isang Senate President.
And eto sa nangyayari, kita nyo naman, ilan na po sila. Actually, kung bibilangin mo, 9 na daw silang Duterte Block. That includes Bato, Robin, si Bongo, si Marcoleta, si Aimee, at meron pang 4 na sinasabi. Siguro, hula ko dyan, yung bilyar. Okay, yung 2 bilyar. Cayetano, 8 yan. Ano pa? More or less siguro, sa tingin ko lang po, si Estrada. Pwede yan. Kasi, kaya nga, alam nyo, ang maganda nito, sana, umeksena si VP Sara Duterte. Sana siya mismo ang kumausap sa mga senador. Diba? I mean, hindi siya mangialam. But remember, she's influential dahil, siya po ay Vice President ng bayan. Diba? Vice President po ng Pilipinas. Plus, the political power of VP Sara Duterte, malaking bagay. So, ibig sabihin po, pag siya po ay pumasok sa eksena na ito, ay sa tingin ko talagang mapapalitan ang Senate President. Di ba? Kasi marami dyan kaibigan ni VP Sara Duterte. Marami po dyan, nakasama niya, in-endorse niya, I think 2022, 2019. 2022 ata. In-endorse niya. So, ibig sabihin po mga kababayan, marami po siyang connection dyan. So, kung exert niya yung kanyang power dyan, sa tingin ko talagang posibleng mapalitan. Kasi sinasabi nilang si Soto daw. Si Soto, siguro mga iilan na lang po ang ang hatak niya sa Senado as of now. Diba? Siguro si Ping Lacson, sila, lagi silang magkasama. Si Lapid. Pwede. Mga alyansa. Siyempre si Chis Escudero, mas mabigat. Para kasing ang dating kasi nito, bakit papapalitan si Chis Escudero? I mean, kasi tandaan ninyo, si Chis Escudero may basbas ng Pangulo. Bakit pa siya papalitan ni Soto na isang kaalyado rin ni Pangulo? No, walang dahilan, ika nga. So, I think, Marcoleta or Cayetano has a bigger chance to be the Senate President. Sana po. Kayo po, kung sino po, anong ba ang inyong komento? Babasahin po natin yan. Isulat nyo po dyan sa baba kung sino ang gusto ninyo maging susunod na Senate President. Kasi botohan po uli yan eh. Dahil this is a new Congress ng tao dito. 20th Congress na po ito. So botohan na pagdating po sa Senate President, botohan na rin po pagdating po sa Congress, sa House. So, pagdating naman po kay Pulong, yan na medyo mabigat ang laban. Mabigat ang laban dyan. Gapangan talaga dyan. Sa dami nila, matinding gapangan yan. Pero, ako, meron akong alam. Meron akong kwento. Meron akong kwento. Tandaan ninyo, nilaglag si Revilla na isang lakas CMD rin po yun. Tapos nandiyan pa si Gloria. Naku po. At tandaan ninyo, huwag niyong kakalimutan mga kababayan, yung revelasyon ni Tiangco. Yung revelasyon ni Tiangco, napakahalaga nito eh. Napakahalaga. Bakit? Hindi na fulfill. Diba? Yan kasi yung revelation ni Tiangco. According to him, may ipinangako si Romualdez na proyekto o allotment na kinukulit niya ngayon sa DBM or sa executive branch, particular na sa presidente. At ang sagot daw, di umano. Sabi ni Tiangco, ang sagot daw ng presidente, wala kaming pinangakong ganyan. Ibig sabihin, na-scam kayo. Parang ganun ang dating eh. Yun ang sinabi ni Tiangco. According to the president, wala daw ipinangakong proyekto, di ba, or anything sa mga congressman. So, kung sino man yung nangako sa mga congressman na ito na pumirma ng impeachment, wag na kayong mag-expect. Maybe may natanggap kayo kasi sabi nga ni VP Sara Duterte, may milyon na kayo natanggap. Meron pa pala yung project. Ibig sabihin, siguro yung cash natanggap nyo na.
Okay, may natanggap na kayo, masaya na kayo dyan. Diyan na lang kayo, wala na kayong project. So madaling salita, nabudol sila ng leadership ng Kamara. Yun ang sinasabi ni Tiangco, nabudol sila. So sa tingin ninyo, mga kababayan, kung iisipin lang natin ng maigi, kung ikaw nabudol ka ng leader mo, di ba kahit papaano mabibwisit ka? Anong tangin ng leader to? Sabi nila, pumirma kami ng impeachment, meron kaming billion na project. Tapos yung pala, wala. Ay, hindi naman pala niya kaganon yung presidente. Salita ng salita, puro yabang ang animal. Oh, siguro, di ba? I mean, magano na tayo, wag na tayo maglokohan. Ganon na literal lang nangyari. So, syempre yung mga congressman dyan, magdadalawang isip yan. Sandali, lokohan pala to. Tangin na, tinatarantado pala kami. Halos matalo kami sa eleksyon. Yung mga kasamaan nga namin, talo dahil pumirma sa impeachment. Tapos ganun lang pala. O kaya mag-isip na kayo, mga congressman kayo. Binudol kayo ng leader nyo. O may pinangako daw. Sabi ni Tiangco, hindi po ako nagsabi. Si Tiangco po. O, si Congressman Tiangco nagsabi. Binudol pala kayo. O, yung pala yun. Ang inan yan. Hayop, animal. Gago. Kung sino man yun ang budol sa inyo, balikan nyo. Balikan nyo. Oo, wag kayo papayag. Pambira, bubulsan nyo na lang, kukurap nyo na, hindi nyo pa nakurap. Magalit na kayo, kayo ng tuto. Nasira na yung pangalan nyo, nasira na yung imahe ninyo. Na paratangan na kayong kurap at lahat, pero hindi nyo nakuha yung pera. Ay, wag ka papayag nun. Di ba, mantakin mo, alam na ng taong bayan, kaya ka pumirma dahil kurap ka, dahil ninanakaw mo yung pera ng bayan. Tapos di mo natanggap? Ay puta, magagalit ako nun. Mantakin mo, kurap ako kasi nagpumirma ako sa impeachment. Kurap, sinabi, kurap ka. May pinangakong pera sa'yo, tapos di naman pala tutuloy. Natalo na yung mga kaibigan mo na mga siga sa Kamara, tapos bilang hindi matutuloy. Hayop. Kagalit talaga ako noon. Birang buhay, Ereo. Kasi sa susunod, bago kayo magdidesisyon, dapat kuha nyo na muna. Kailangan nabulsan nyo na muna. Sayang naman yung Hindi, sayang naman yung pagsip-sip ninyo. Sayang naman yung pinaghihirapan ninyong paglalaban kay VP Sara Duterte, tas di nyo pala makuha yung nanakawin nyo. Sira kay Vice President Sara Duterte. Tinatayaan nyo yung political career nyo, tapos biglang hindi naman pala kayo makakakuha ng pera. Huwag kayo papayag. O paano na yung mga kabit ninyo? Yung mga tinitira ninyo sa mga kondo-kondo. Oy, sus, kunwari pa kayo. Alam ko yan. Oo, may mga kabit-kabit siya mga yan, mga animal na yan. Tinitira, as in, binabahay na nila yan. Oh, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, ganun. Sinusustentohan buwan-buwan. Tapos bawal lumabas, pinababantayan sa gwardiya ng mga kondominium. Oh, sus. Alam natin yung mga ganyang galawan nito mga congressman na ito. Kasi may kilala ako ganyan, senador . Gago! Oh, nako, grabe, ang babata pa ng mga binabahay niyan. Gago! Pero yung imahe niya sa publiko, kala mo talagang family man. Oh. Sabi ko nga sa inyo ang social media is a lie. It's a big lie. Ay nako, ako nasusuka ako pagka nakikita ko to sa telebisyon . Gago! Oh, kala mo tagapagtanggol ng mga iniiwan ng mga asawa yung may mga kabit, pero sa totoo lang daming kabit. Ayoko na lang magsalita. Gago! Nagsumbong yung isa niyang kabit sa akin . Sabi sa akin grabe, kinukulong kami nito. Pinababantayan kami, as in ini-inspect yung CCTV. Sabi ko, magkano ba bigayan sa inyo? Malaki naman, kaya lang kawawa naman kami. Bakit? Wala, bengbang na kami. Araw-araw na lang kami binibengbang.
Hindi man lang kami makalabas. Aanuhin namin yung pera namin. Pinili nyo yan eh. Di ba? Ay, sus, ginugyo. Gago! Ay, nako, Senator.